Welcome to my channel, Learn with Teacher Annie. EBP IA 4, Week 8, Day 1. Layunin: natutuos ang gastos, presyo at posibleng kita ng nabuong proyekto manually o gamit ang spreadsheet. Ngayon mga bata, magbalik-aral muna tayo. Ibigay ang iba't ibang bahagi ng plano ng proyekto. Magbigay ng mga materyales na maaaring i-recycle. Magbigay ng mga produktong maaaring gawin mula sa isang recyclable materials. Ibahagi ang mga isinagawang hakbang sa pagbuo ng inyong proyekto mula sa recyclable materials. Ating pagnilay-nilayan ang ibig sabihin ng katagang may pera sa basura. Ang mga basura na patapon na katulad ng lata, plastic bottle, at iba pa ay maaari nating pagkakitaan. Ito ay sa pamamagitan ng pagre-recycle. Sa inyong nakaraang gawain, kayo ay gumawa ng produkto mula sa recyclable materials. Ang mga recyclable products na inyong ginawa ay maaaring mapagkakitaan sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga ito. Upang masiguro na kikita ka sa pagbebenta, isa sa mga dapat mong matutunan ay ang pagtutuos ng gastos, presyo, at posibleng kita ng nabuong proyekto manually o gamit ang spreadsheet. Ito ay mahalagang matutuhan upang masiguro na ikaw ay kumikita at hindi nalulugi sa iyong pagbebenta. Isang paraan din ito upang makita kung saan napupunta ang iyong puhunan at kita. Sa araling ito, inyong matututunan ang isa sa pinakamahalagang kaalaman at kasanayan sa pagbebenta ng inyong produkto. Inaasahan na pagkatapos ng aralin ito, kayo ay nakatutuos ng gastos, presyo, at posibleng kita ng nabuong proyekto manually o gamit ang spreadsheet. Alamin natin ang kahulugan ng mga sumusunod na salita upang mas lalo nating maunawaan ang aralin ngayong araw. Gastos o puhunan. Halagang binabayad para sa produkto, kalakal o serbisyo. Kita, kabuuan ng perang tinubo sa pagbebenta ng produkto o serbisyo. Spreadsheet, isang uri ng productivity software na ginagamit sa pagtatala ng mga datos katulad ng pangalan, numero, address at iba pa. Magagamit din ito sa pagkalkula ng mga nasabing datos gamit ng mga iba't ibang formula katulad ng pagkuha ng average at iba pa. Ating talakayin ang pagtutuos ng gastos, presyo at posibleng kita ng nabuong proyekto manually o gamit ang spreadsheet. Ngayon ay basahin ang kwento na nasa ibaba. Sagutan ang mga tanong batay sa kwento. Alkansyang kawayan para sa kinabukasan ni Aaron John F. Castro. Alkansyang kawayan kayo dyan. 30 pesos lang. Pili na ang sigaw ni Mang Dudoy habang naglalakad. Bit-bit ang mga gawang alkansya na yari sa kawayan. Matitibay ang mga ito at may iba't ibang disenyo. Ito ay mabenta lalo na sa mga turista na bumibisita sa kanilang lugar. Sa araw na iyon, si Mang Dudoy ay nakapagbenta ng 10 alkansya na nagkakahalaga ng 300 pesos. Pagkatapos magtinda, dumadaan si Mang Dudoy sa hardware shop upang bumili ng mga materyales na kakailanganin niya sa paggawa ng alkansyang yari sa kawayan. Siya ay bumibili ng mga sumusunod:
wood glue na ang halaga ay 30 pesos, varnish na ang halaga ay 80 pesos, papel de liha na ang halaga ay 20 pesos, pako na ang halaga ay 20 pesos. Ang mga kasangkapang ito ay sapat na upang makagawa ng 10 alkansya. Samantala, ang kawayan ay kinukuha naman ni Mang Dudoy sa likod ng kanilang bahay. Pagkatapos ng buong araw na paglalako, ang ilan sa napagbentahan ni Mang Dudoy ay kanyang inihuhulog sa kanyang alkansyang kawayan. Tatay, para saan po iyan? Ang tanong ng kanyang 5 taong gulang na anak. Ito ang magiging baon mo sa darating na pasukan, tugon naman ni Mang Dudoy sa kanyang anak. Talaga tatay? Yehey, may baon na ako sa darating na pasukan. Salamat tatay, napakabait at napakasipag mo talaga. Ngayon mga bata, sagutin naman ang mga tanong. Magkano ang tinda na alkansyang kawayan ni Mang Dudoy? Ano-ano ang mga kasangkapan na binili ni Mang Dudoy sa hardware shop? Magkano lahat ang ginastos ni Mang Dudoy sa pagbili ng mga materyales sa paggawa ng alkansyang kawayan? Kung 30 pesos ang halaga ng isang alkansyang kawayan at nakapagbenta si Mang Dudoy ng 10, ilan ang kanyang mapagbebentahan? Ilarawan kung anong klaseng ama si Mang Dudoy. Sagutan ang mga sumusunod na tanong. Ilahad ang 3 hakbang sa pagtutuos ng gastos, presyo at posibleng kita ng nabuong proyekto manually o gamit ang spreadsheet. Ano ang ginagawa sa unang hakbang? Ito ay ang pagtutuos ng gastos o puhunan. Ano ang ginagawa sa pangalawang hakbang? Ito naman ay ang pagtutuos ng posibleng benta. At ano ang ginagawa sa pangatlong hakbang? Ito ay ang pagtutuos ng kita. Ngayon naman ay sagutin ang sumusunod na problema sa matematika gamit ang impormasyon mula sa kwento. Una, kung nakapagpagawa si Mang Dudoy ng 10 alkansya gamit ang mga materyales na binili niya, magkano ang kinita niya pagkatapos ibawas ang gastos sa materyales? Pangalawa, kung ang bawat alkansya ay nagkakahalaga ng 30 pesos at nakabenta siya ng 10 alkansya, kumita ba siya o nalugi? Day 2. Ang layunin ng ating pag-aaral ay natutuos ang gastos, presyo at posibleng kita ng nabuong proyekto manually o gamit ang spreadsheet. Pumili ng 4 na estudyante upang magbahagi ng kanyang karanasan sa nakaraang gawain. Magbigay ng feedback ayon sa ibinahaging karanasan ng mga mag-aaral. Ibahagi sa klase ang inyong karanasan sa nakaraang gawain. Una, ano ang kahalagahan ng tama at detalyadong pagtutuos ng gastos sa isang proyekto? Pangalawa, paano mo maisasagawa ang pagtutuos ng kabuuang gastos ng isang proyekto gamit ang spreadsheet? Pangatlo, anong mga elemento ang kinakailangan upang makalkula ang tamang presyo ng iyong proyekto? Batay sa kwento, ang mga sumusunod
ay mga datos sa paninda ni Mang Dudoy. Gamitin natin ang tatlong hakbang sa pagtutuos. Una, pagtutuos ng kabuuang gastos o puhunan. Pangalawa, pagtutuos ng kabuuang benta. At pangatlo, ang kabuuang kita. Pagtutuos ng kabuuang gastos o puhunan. Una, ilista lahat ng materyales na ginamit at katumbas na presyo nito. Pangalawa, tuusin ang kabuuang halaga ng nagastos para sa mga materyales. Pagtutuos ng kabuuang benta. Una, ilang alkansya ang magagawa mula sa puhunan ni Mang Dudoy. Pangalawa, magkano ang presyo ng isang alkansya na tinda ni Mang Dudoy. Pangatlo, magkano ang mapagbebentahan ni Mang Dudoy kung maibebenta niya ang 10 na alkansya sa halagang 30 pesos kada isa. Pagtutuos ng kabuuang kita. Una, isulat ang kabuuang benta na natuos kanina. Pangalawa, isulat ang kabuuang gastos na natuos kanina. At pangatlo, tuusin ang kabuuang kita. Ngayon naman ay tuusin ang mga sumusunod. Gawain number 1. Si Aling Elena ay nagtitinda ng basket na yari sa kawayan. Ang mga materyales na kanyang ginagamit ay ang mga sumusunod. Kawayan, 100 pesos. Tuyong dahon ng water lily, 100 pesos. Varnish, 200 pesos. Paintbrush, 30 pesos. Pako, 20 pesos. Ang kabuuang gastos ni Aling Elena sa paggawa ng kanyang paninda ay 450 pesos. Sa halagang ito, siya ay nakagagawa ng 20 na basket na ibinebenta niya sa halagang 40 pesos kada isa. Tuusin ang kabuuang kita ni Aling Elena. Sagutan ang mga sumusunod. Para sa kabuuang gastos, una, ilista lahat ng materyales na ginamit at katumbas na presyo. Pangalawa, tuusin ang kabuuang halaga ng nagastos para sa mga materyales. Para sa kabuuang benta, una, ilang basket ang magagawa mula sa puhunan ni Aling Elena. Pangalawa, magkano ang presyo ng isang basket na tinda ni Aling Elena. Pangatlo, magkano ang mapagbebentahan ni Aling Elena kung maibebenta niya ang 20 na basket sa halagang 40 pesos kada isa. At para sa kabuuang kita, una, isulat ang kabuuang benta na natuos kanina. Pangalawa, isulat ang kabuuang gastos na natuos kanina.
At pangatlo, tuusin ang kabuang kita. Narito pa ang isang karagdagang gawain. Si Isko ay isang batang madiskarte. Siya ay nagtitinda ng flower-based na gamit ang paper mache. At ang mga materyales na kanyang ginagamit ay ang mga sumusunod. Lumang dyaryo, 50 pesos. Gawgaw o cornstarch, 50 pesos. Pintura, white, 180 pesos. Pintura, green, 180 pesos. Paintbrush, 30 pesos. Ang kabuang gastos ni Isko sa paggawa ng kanyang paninda ay 490 pesos. Sa halagang ito, siya ay nakagagawa ng 20 na flower vase na ibinebenta niya sa halagang 40 pesos kada isa. Tuusin ang kabuang kita ni Isko. Sagutan ang mga sumusunod. Day 3. Ang layunin ng ating pag-aaral ay natutuos ang gastos, presyo, at posibleng kita ng nabuong proyekto manually o gamit ang spreadsheet. Paano makakatulong ang pagtansya ng posibleng kita sa pagpaplano ng iyong proyekto? Paano naiiba ang manual na pagtutuos sa paggamit ng spreadsheet sa pag-aaral ng financial analysis ng proyekto? Ating talakayin naman ang pagtutuos gamit ang spreadsheet. Una, pagtutuos ng kabuang gastos o puhunan. Pangalawa, pagtutuos ng kabuang napagbentahan. Pangatlo, pagtutuos ng kabuang kita. Ikalawang gawain, tuusin ang gastos, presyo at posibleng kita ng nabuong proyekto gamit ang spreadsheet. Gamitin ang worksheet sa pagganap ng gawaing ito. Balikan ang mga datos sa paggawa ng alkansyang lata. Magkano kaya ang kikitain kung magbebenta kayo ng mga alkansyang lata sa mga mag-aaral sa inyong paaralan? Bawat bata sa klase ay may gawang produkto. Ituos manually o gamit ang spreadsheet kung magkano ang posibleng kikitain sa pagbebenta ng alkansyang lata. Pagdesisyonan ninyo kung magkano ang halaga ng bawat gawang produkto. Una, itala ang kabuang gastos.
Isulat ang mga materyales na hindi binili. Tandaan, ang halaga lamang ng nagamit na materyales ang ilalagay na katumbas na presyo at hindi ang kabuang presyo nito. Isulat ang kabuang benta. At panghuli, itala ang kabuang kita. Mga bata, sagutin ang lingguhang reflection log. Narito pa ang isang gawain. Si Jessa ay mahilig mag-recycle at magdisenyo. Ginagawa niyang magagandang baso na pang-display ang mga bote na patapon na. Ito ay kanyang itinitinda bilang souvenir sa mga mahahalagang okasyon. Ang mga materyales na kanyang ginamit ay ang mga sumusunod. Bote ng alak, libreng nakukuha sa kapaligiran. Liha, 100 pesos. Makukulay na mga tali, 180 pesos. Glue stick, 50 pesos. Gamit ang mga materyales na ito, siya ay nakagagawa ng 25 na piraso na ibinebenta niya sa halagang 20 pesos kada isa. Tuusin ang kabuang kita ni Jessa gamit ang spreadsheet. Day 4. Ang layunin ng ating pag-aaral ay natutuos ang gastos, presyo at posibleng kita ng nabuong proyekto, manually o gamit ang spreadsheet. Anong mga hakbang ang dapat sundin upang masiguro na tumpak ang iyong pagtutuos ng kita at gastos? Maaari mo bang ilarawan ang proseso ng paggawa ng budget para sa isang proyekto mula umpisa hanggang katapusan? Tandaan mga bata, ang spreadsheet ay isang software na ginagamit sa pag-aayos at pagkalkula ng mga datos gamit ang formula. Narito ang mga pangunahing bahagi. Cell, isang kahon kung saan pwedeng maglagay ng data. Column, patayong bahagi. Row, ito naman ang pahigang bahagi. Formula bar, dito inilalagay ang mga formula sa pagkalkula. Narito ang isang halimbawa. Pagtutuos ng gastos, presyo at kita para sa recycled pencil holder. Pangalawa, paglalagay ng data sa spreadsheet. Step 1, pagpasok ng mga datos. Sa column A, ilagay ang mga materyales. Sa column B, ilagay ang dami ng bawat materyal. Sa column C, ilagay ang presyo ng bawat isa. Sa column D, gamitin ang formula upang makuha ang kabuang gastos per item. Step 2, pag-compute ng kabuang gastos, kung saan kailangan nating gumamit ng formula. Upang makuha ang kabuang gastos bawat item,
Gamitin ang autofill para mabilis ma-apply ang formula sa ibang rows. Step 3. Pag-compute ng presyo. Dagdagan ng 20% na tubo ang kabuang gastos. Upang makuha ang suggested retail price. Para sa Step 4, pag-compute ng posibleng kita. Kung makakabenta ng 10 piraso, gamitin ang formula upang malaman ang kita. Si Juan ay nagpasya na magsimula ng maliit na negosyo na gumagawa ng customized na mga t-shirt. Nais niyang magbenta ng mga t-shirt sa mga lokal na kliyente para sa mga espesyal na okasyon, tulad ng mga kaarawan, kasal at mga event. Kinakailangan niyang kalkulahin ang gastos sa paggawa ng t-shirt, magtakda ng presyo ng benta, at alamin ang posibleng kita mula sa kanyang negosyo. Si Juan ay nagkakaroon ng mga sumusunod na gastos para sa paggawa ng t-shirt. Kabuang gastos. Sa Excel, gamitin ang formula, dami, multiply sa unit price para makuha ang kabuang gastos ng bawat item. Ang kabuang gastos ng mga item ay 7,500 plus 900 plus 2,000 plus 1,500 is equal to 11,900. Isulat rin ang kabuang benta at ang kabuang kita. Bago matapos ang ating aralin, subukan nyo namang sagutin ito. Si Jessa ay mahilig mag-recycle at magdisenyo. Ginagawa niyang magagandang baso na pang-display ang mga bote na patapon na. Ito ay kanyang itinitinda bilang souvenir sa mga mahahalagang okasyon. Ang mga materyales na kanyang ginagamit ay ang mga sumusunod. Bote ng alak kung saan ay libre lang nakukuha sa kapaligiran. Liha, 100 pesos. Makukulay na mga tali, 180 pesos. Glue stick, 50 pesos. Gamit ang mga materyales na ito, siya ay nakagagawa ng 25 na piraso na ibinebenta niya sa halagang 20 pesos kada isa. Tuusin ang kabuang kita ni Jessa gamit ang spreadsheet. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!